list. Nako, at silang humarap bilang mga prosecutor. At gustong-gusto po nilang litisin si VP Sara sa Senado diyan sa nakabinbin na impeachment na i-refer po yan noong February 5. At itong mapaalis ng Kongreso ang nag-refer at nakabinbin po yan dito sa Senado sa ngayon. Ang issue ba ay magpapatuloy pa ba yung impeachment na ito? Itong particular na impeachment na ito pinag-uusapan po natin. Itong nakabinbin ngayon sa Senado. At kung magpapatuloy pa ba yan, eh meron bang kapangyarihan itong susunod na bagong Kongreso na litisin itong impeachment na ito? At ito bang bagong Senado ay meron din bang kapangyarihan na dinggin ang kasong ito at husgahan si VP Sara kung siya ba ay guilty or not guilty? Yan yung tatlong mahalagang issue po natin na tatalakayin. Una po, alam naman po natin na sa bawat 3 taon, alinsunod sa ating saligang batas at saka sa umiiral pong mga batas tungkol po sa halalan or eleksyon, 3 taon lamang po yung termino ng mga congressmen. Kanya po nagkaroon ng eleksyon ngayon, 2025, yung mga congressmen na dating nakaupo, sila man po ay tumakbo or hindi na po tumakbo, ay magtatapos yung kanilang termino sa June 30. So mawawala po itong Kamara de Representante na nakaupong mga membro sa kasalukuyan. Lahat po yan ay mawawala. So by June 30, magkakaroon ng bagong Kongreso ng Pilipinas. Pero yung mga membro po na bagong halal, na i-re-elect man yan o kaya first time nilang maging mga congressmen na halal, by June 30, mag-uumpisa yung termino nila. Formal po na ma-organize. Ulitin ko po yan, hindi po dahil mag-uumpisa na po yung kanilang termino by June 30, ay pwede na po silang umakto bilang mga congressmen or gumanap ng kanilang mga tungkulin bilang mga congressmen. Formal po at legal po sila na mag-uumpisa sa kanilang trabahong mga congressmen pag sila po ay na-organize sa ika-4 na Lunes ng Hulyo, 4th Monday of July. Doon lamang po magkakaroon ng organization ang House of Representatives. At magiging formally organized po yung Kamara or yung Kongreso, House of Representatives, pag nahalal na po yung kanilang pinuno, yung Speaker of the House of Representatives. Kaya pag nahalal po yan, formally organized na po yung House of Representatives. Tapos yung mga iba pang mga opisyalis po dyan, makahalal na rin o kaya ma-appoint, like yung Secretary General, at i-appoint po yan, i-confirm ng mga membro po ng Kamara. Siyempre po, ay... So, after na ma-organize yung mga bagong yung mga bagong halal na mga congressman. So, siyempre maggagawa sila ng kibali parang leader nila, no? Sa palagay ko itong si Romualdez na ito, si Martin Romualdez, bababa ito. At saka mag-reorganize ang buong puwersa ng congressman, no? Like mag-elect sila ng bagong Speaker of the House. So kasi nga naman yung kasalukuyan na Speaker of the House, which is Romualdez, is talagang negative negative impact sa public yung ang pamalakad. So hindi na talagang siguro 50-50 na matalakay yung or itutuloy yung impeachment ni OBP. So
pagka mga ganito malabo ito pagka mag-umpisa sila ng ano or mag-reorganize kung sa ano pa reshuffle yung ano leadership o whatever. Magte-take off po doon mismo sa Kongreso yung mga bagong halal na mga congressmen. Lahat po yan, magte-take off po doon. Pero sabi, bakit hindi pa pwede mag-take off sa ngayon itong mga naproklama ng mga congressmen at mga senador o mga local officials? Pwede po sila mag-take off sa isang huwes o kaya isang barangay captain o sa isang notary public, pwede po nilang gawin yon. Para lang masabing nagkaroon na po sila ng karapatan na masabing sila ay congressman pagdating ng June 30. Pero po yung formal na pagkakatalaga nila bilang totoong membro ng Kongreso o ng Kamara de Representante, kailangan po silang manumpa doon po sa House of Representatives. Kaya nga po, pag ikaw ay halal na congressman, pero hindi ka pasusumpain doon sa Kongreso, ayaw sa iyo ng speaker, katulad po ng ginawa nila kay dating Commissioner Rowena Guanzon ng COMELEC na siya yung nominee ng PPWD yata, yung party list niya. Hindi siya pinayagang sumumpa bilang congresswoman representing yung party list niya. Kaya hindi siya nakaupo na congresswoman at masakit po yun kay Commissioner Wayne Guanzon na kaibigan po natin. So ganyan po yung sistema dyan. Ito pong nagsasalita natin ngayon si Attorney Lambino, no? Senatorial candidate po ito na natalo, no? Sayang at hindi ito napasok. PDP laban ito guys, Slate. At sayang itong tao na ito, attorney pa naman din, hindi ito nakapasok dahil ewan ko, mayroong hocus-pocus doon sa machine na high-tech daw na machine, whatever. Dapat naman talaga pagka hindi lang ang pag-counting ng baluta talaga, dapat hindi lang electronic na. Dapat ibanggaan yung electronic na at saka manual counting talaga. Magbanggaan yung resulta para ma-double check talaga na kumpante yung mga tao doon sa binuboto nila at lalabas talaga ang katotohanan kung sino yung binuboto nila. Dahil itong mga machinery na ito, mga high-tech na kagamitan, ay 50-50 po na magkaroon ito ng mahak ito, no? Yung mga resulta mahak. So dapat po talaga na aside from mga high-end or high-tech na ballot box machine, voting machine na mga formatic or whatever na tinatawag nila, ang laki-laki pa naman ng budget nito. So dapat talaga magbanggaan yung manual counting ng ballot box at saka yung machine resulta, no? Yung mga transmitted na mga dahil nga laganap talaga yung mga hacking device na pang pwedeng plus or minus yung resulta ng ang machine naman talaga hindi naman talaga, although merong but it's not really good thing na almost rely tayo ng mga machinery regarding sa mga kung sino yung iboboto natin, doon natin isisid tapos ipansak or ilagay, ipasok doon sa machine at ang let the machine to decide kung or to correct whatever.
So talagang counting on the machine is not really accurate, but it helps a lot kasi hindi mo naman talaga halos mabilang lahat ng mga botante o whatever sa dami ng population sa Pilipinas. So at saka why not kung gagawa ng manual counting or meron ding counting sa machine, why not we can have those two things or two scenario, may manual counting, may machine, so be it. Nahalal ka, naproklama ka, nag-take oath ka sa isang justice ng Supreme Court o ng isang juez, pero kung hindi ka susumpa doon sa Kongreso ng Pilipinas, hindi ka tatanggapin doon na membro ng Kamara. Ay ganyan din sa Senado. So kailangan po susumpa po So ibig sabihin kahit sa may palakasan system din. So talaga guys, politika. Lahat ng matatanggapin na membro ng House of Representatives, susumpa po sila sa ika-4 na Lunes ng Hulyo. At sila rin po yung boboto ng mga opisyalis ng Kamara. Kasama dyan ng Speaker at mga iba pa pong mga opisyalis. So ibig sabihin, itong si Romualdez na nga talaga is matatanggal na po ito. 100% sure na matanggal ito dahil nga sa maling pamalakan, no? Pinupush nila yung whatever instead na gagawa ng mga batas o whatever, mga batas na dapat pang atupagin o whatever. Natupag nila yung impeachment, aksayan ng panahon, wala sa ayos. At saka hindi nagustuhan ng taga Mindanao. Visayas and Mindanao is nagkaisa po na they are against impeachment of OBP, no? Makikita mo naman sa mga butante at sa mga rally. At lalo na sa nangyari kay Duterte, no, yung former President Duterte na dinala sa Netherlands, sa Dahig. Hindi naman talaga dapat ganun. But dapat dadalhin doon sa ibang bansa para doon litisin. Ang ibang mga hudikatura or judges nga doon hindi nga marunong mag-English. Paano mo ba tawag nito? Paano mo malaman na they have the right thing to judge na hindi naman sila marunong magsalita ng English nga talaga. At saka iba talaga, no? Hindi naman sila nagsasalita sa ating salita, tapos dinala natin sa ibang bansa na hindi rin ibang salita, ibang lingwahe din ang kanilang ginagamit. So why not in the Philippines? Ba't dinala pa sa Dahig na hindi naman marunong mag-English yung mga judges doon, na kung makikinig ka lang meron pang interpreter na wala sa ayos. Talagang wala sa ayos. Talagang kaya nga yung mga taga-US talaga hindi talaga pumapanig yan sa mga ICC na yan. Even yung mga Israel, yung Russia, hindi nga sila tumalima dyan sa na yan, sa ICC na yun. It's not really a good thing. Kung tayo merong sariling soberanya or tinatawag na whatever, it's not really a good thing, no? So kung ang krimen is nangyari within sa bansa natin, doon natin sa bansa natin ililitis yung kaso. Hindi na
hindi na tayo pupunta sa ibang bansa. Hindi na kailangan. Dahil hindi naman tayo hindi naman tayo talagang war crime like sa ibang bansa na nangyayari. Halimbawa na lang sa Ukraine, Russia at sa Ukraine. Yan talaga, at saka sa Israel at saka sa Gaza. Yan talaga ang tunay na kriminalidad na human what is this? High crime. Mga barbarment na doon, mga bomba na doon ang mga yung nangyari kay President Duterte, yun, it's like small time. It is like the way of disciplining ordinary citizens doon sa Pilipinas. So, ang naano ko lang kay kaya minamahal ng sambayanang Pilipino si President Duterte kasi nakukuha niya ang mga sentimento ng mga tao. Isa pa nun, nung first 100 days na nakaupo siya sa pagka-presidente, pag sinabi niya talaga. Parang tinatawag na political will. So, kung naalala ninyo si Lucio Tan. 'Di ba si Lucio Tan, yun ang may-ari ng PAL or Philippine Airlines. Noong halongkat sila ng mga file, ito pa lang si Lucio Tan ay hindi nagbabayad ng buhis. Bilyon po ang hindi binabayaran ng buhis. So nung nalaman ni President Duterte ito, so binigyan siya ng ultimatum talaga. Within 30 days or 1 month, kung hindi kayo magbayad ng ganito, ipasara ko yung PAL. Yan ang mga presidente na hinahangaan talaga. At saka humahanga din talaga ako kay President Duterte. Pag sinabi niya talaga. So, iba pa, yung yung Maynilad Waters o whatever. Walang mga hindi rin nagbabayad ng tama. At saka basta maraming sinagasaan si President Duterte na mga kabalbalan o mga kasuklam-suklam na mga violation ng mga big companies diyan sa Pilipinas. So talagang pag sinabi ni Duterte na ganito kagaya nung sa mga, at saka isa na din na napamahal si President Duterte doon sa mga OFW. Dahil kung naalala nyo yung mga OFW sa Middle East na bibitayin dahil sa krimen na hindi naman talaga nila nagawa o whatever, either o nagawa nila or hindi nila nagawa. Talagang kung naalala nyo doon sa Arab countries, mayroong Pinay na OFW na bibitayin sana. So, kung sabi ni Duterte na kung hindi kayo huminto dyan sa mga kalukuhan nyo, yung mga binababoy ninyo yung mga OFW namin, hindi na kami magpapadala sa inyo ng OFW. So, talagang tumino yung mga Arab country. Dahil walang Pilipino talaga na papayagang pupunta doon para magtrabaho doon sa abroad pagka hindi tumino yung bansa nila. Binababoy yung mga OFW doon. So, ang sabi ni Duterte, pagka ganon lang din ang nyo sa mga OFW namin,
hindi na kami papadala ng OFW. Sinasara hanggang sa nakikiusap itong bansa na mga Arabo sa atin na babaguhin na nga nila, babaguhin. Yan talaga mga presidente, yung mga isang salita ba, yung mga political will ba, mga ganun. Ay then, ay pwede na po silang magtrabaho at umpisahan po yung kanilang tungkulin bilang isang congressman. So, pagpalagay na natin, pagdating ng July, 4th Monday of July 2025, nag-organize na po yung Kamara. Ano na ngayon ang mangyayari doon sa impeachment na isinampa noong nakaraang kongreso? Itong kongreso ito na patapos na. Pwede bang ipagpatuloy pa ba yun na impeachment case? Ito ang opinion ko po dyan. Ako lamang po yan. So kung may mga bagong halal na mga congressman ngayon, siyempre ayaw nila ganun. So hindi nila itutuloy yan. So ibig sabihin mababasura lang din yung sinayang ang mga panahon na mga congressman na ito, na mga wala sa ayos. So hindi ito matutuloy. Kasi kung ako naman yung siyempre kung ako yung congressman na newly elected congressman, hindi ako papayag sa mga ganung mga bagay na kung ano yung inumpisahan ng programa na mayroong impeachment, itutuloy sa bagong halal na mga congressman. Kung akong bagong halal na congressman, hindi ako papayag. Hindi ko itutuloy yan. Ba't ko itutuloy yan? Hindi, walang basihan o walang tawag nito. Malaking kalokohan yung mga ganyan. Siyempre, ang haba-haba ng panahon yan, i-review mo pa yung mga ganyan-ganyan. At saka, confidential yan eh. Confidential. So, wala talaga, like kasi, pagka akong congressman na newly elect, hindi ko itutuloy. So, malabo yan. Yung mga luma na congressman na nandyan dyan pa, simple gusto nilang itutuloy kung ano man yung naumpisa nila. Pero yung mga bagong congressman, yung mga bagong elected na congressman, most likely hindi sila papayag na mga ganun. Kasi nawawala na kaya nawala sa mapa na nga yung alyansa sa Visayas at Mindanao dahil sa mga impeachment na yan. Sa sobrang galit ng mga tao doon. Una-unahang magbibigay po ng opinion. Hindi po pwede dahil yung impeachment case na yan ay ginawa at isinampa nitong papaalis na kongreso. Kaya kung titignan po ninyo, itong papaalis na kongreso, naglabas na rin sila ng pangalan ng mga congressmen na aakto na prosecutor. Hindi po natuloy yan kasi nga po nag-recess ang kongreso, Senado at ang Kamara. Kaya nga pinagpipilitan nga nila noon nitong mga Pebrero, Marso, gano'n na mag-convene ang Senado sa special session para magkaroon na ng impeachment court at nang ma-prosecute nila si VP Sara. Hindi po nangyari yon. So anong mangyayaring na ngayon dito sa mga congressmen na mga tinilagang mga prosecutor? Marami sa kanila natalo sa halalan. Hindi na sila nakabalik. Pero itong mga nakabalik na mga congressmen na italaga na rin prosecutor, pwede pa rin ba silang maging prosecutor? Ay hindi po. Kahit na po sila re-elected at sila ay naitalagang prosecutor nitong kongresong papaalis, hindi po sila otomatiko na magiging prosecutor kung itutuloy nila yung paglilitis ng impeachment kay VP Sara. Kailangan pa rin po nila na sila ay pangalanan italaga ng bagong kongreso na maging prosecutor. No?
Eh hindi natin alam kung sila itatalaga o hindi. Pero may mga, tulad ng sinabi ko, bagong halal na mga congressmen, lalong-lalo na yung mga galing sa party list. Tulad po ni Laila de Lima at ni Sel Jokno ng Akbayan at saka ano yung party list ni de Lima, ML party list, ay nag-ingay na sila kagad na willing silang maging prosecutor dito sa impeachment case na isinampa ng papaalis na Kongreso laban kay Bibi Sara. So ang tanong ba, itong impeachment case na isinampa nitong papaalis na Kongreso ay pwede pa rin bang litisin nitong bagong Kamara de Representante? Hindi po pwede. Hindi po pwede po yun, mga minamahal na kababayan. So, Pinag-aralan ko po. So malabo mga kaibigan, malabo. So mga politiko kayo, magiba na kayo ng landas pagka magang. Wag niyo na ituloy yung impeachment na yan. Tupagin niyo na lang trabaho. Kaya nga kami dito trabaho, tapos kayo dyan, puro lang kayo sarap buhay, puro lang kayo paupo-upo dyan, tapos kami nga dito nagtrabaho. Kayo paupo-upo, walang inatupag ulit impeachment habang wala na siguro kayong maisip dyan sa Kongreso, kaya naisipan nyo na lang na magka-busy-busyhan para maging busy kayo. Busy-busyhan kayo kung wari nagtatrabaho. So, wala na kayong maisip. Yung impeachment na lang inatupag ninyo. Tumigil nga kayo.